Diyos na buhay. Pwede pong ipalakpak ang mga kamay ng mga pinagpala ng Diyos. Hallelujah! 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 Sabihin mo sa iyong katabi, sa kanan, sa kaliwa, sa likod. Sabihin mo sa kanya, may ginawa na ang Diyos sa iyong buhay. Amen po. Sa kanan, sa kaliwa, sa likod, sabihin ninyo, may ginawa na ang Diyos sa inyong buhay, sa ating kalagitnaan. Hallelujah! Sapagkat siya ay Diyos na mapagmahal at Diyos na makapangyarihan at patuloy niyang ipinararanas sa kanyang mga anak na nagtitiwala at naglilingkod ng tapat sa Kanya. Amen. Amen po, napakabuti po ng ating Diyos. At sa araw na ito, bago po natin ibigay ang nais na mensahe ng Diyos, ay mayroon lang po akong tatawagin dito sa unahan at nais po niyang magbigay ng pasasalamat at papuri sa Diyos. Ayan, tinatawagan ko ang ating anak sa buhay ni Patrick. Ayan. Bigyan niya siya ng mic. Okay. Buon pomeriggio a tutti. Il mio testimone un po' oggi è che l'anno scorso avevo una ciste sulla mano sinistra e questo gennaio sono andato dal dottore e poi mi avevano detto che avevo due possibilità. O aspirarlo, però dopo 3-4 mesi ritornava, o se no fare l'intervento chirurgico e mi avevano detto che dopo l'intervento non sarei più non avrei avuto quelle capacità perfette per il pianoforte. E quando Pastore Rev hanno pregato soltanto in questo periodo mia mamma piangeva, io non sapevo cosa fare, io nonostante questo ho continuato a servire Dio sempre, costantemente, e venerdì stavo guidando, mia mamma mi ha detto: ma dov'è la tua cista? E noi, è vero, non c'è più. Miracolosamente Dio ha risposto alle nostre preghiere. So church, whatever you're passing through, remain faithful to God. Amen. Because the answer can be tomorrow, next month, few months, but we know that He is working for us. Amen. 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 Hanno messo anche oil per la preghiera. Le red. Praise God! Ayan. Masanay-sanay na po tayo na mag-ibigay po ang ating testimony upang maparangalan po ang Diyos, sapagkat alam natin na ang ating Diyos, mayroon po siyang ginagawang himala, pagpapala, kabutihan, o anumang pangangailangan tinutugunan po ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen po? Amen. Kaya mayroon bang hahabol pa? 2 minutes? May isa pang gustong mag-testify? Sister Mona, ayan. First time na mapapurihan ng Diyos. Sensya na po sa kasi bago yung aking sakit, na-check yun. Normal naman. Tapos, yung pamangkin ko, ata pa siya. Ako napapara nun. Kinumpay kasi hindi siya makahinga. Tumawag sa akin, sabi, parang delikado yung nating karamdaman kasi yun nga yung output, yung immune system niya masyadong mababa. Hindi siya makahinga, so kinuha siya ng ambulansya sa bahay. Tapos, siyempre, ako naman umiiyak. Kailangan ko
ko agad sa Diyos noong araw na yun. Pinabayaan ko yung aking trabaho. Pero sinabi ko kay Sister Annie na praise women's. Nung gabi na yun, nag-praise si Sister Shadow. Grabe ang iyak. Pinipigilan ko ang aking iyak. Nung aking pamangkin, tumawag yung anak, Mama, para merong melapil. Bakit? Yung ganyan, dugo, 70 lang, tapos naging 298. Pati yung mga nagulat, sabi sa pamangkin, ano nangyari? Sabi ng pamangkin ko, pinag-pray po ako ng tita ko sa ikin. Tapos, yun, sabi ng doktor, makalabas ka na bukas. Ang laki ng bill. Tapos, yung anak ko, nangingi ng tulong sa DSWD, nabawasan ng 60 euro. 60,000. Sabi na, Mama, huwag ka na mag-alala, kami na bahala. Kaya grabe, ang dami ko pang dapat ihingi sa kanya yung aking health. Kasi lang aking hiningi ngayon aking trabaho na sana malipat na talaga ako sa Milano. Sinabi ko kay Sister Annie, gusto ko na talaga maglingkod na 100%. Ako kasi ang bilis tumilos sa Diyos. Pag nasa Kanya ka talaga at pupuso mo hihingi sa Kanya. Kasi 70 ang kanyang blood count, naging 298. Kung hindi yun, naagapan yung confine siya, tapos uncurable yung kanyang sakit. Pero sabi ng Panginoon sa akin, huwag kang mag-alala dito. Kaya salamat sa inyo lahat, women's, pati kay Rex. Pinag-pray niyo talaga. Yun nga, umaling yung pumangkin ko na sa bahay na siya. Kaya sabi ko, dapat maglingkod din. Kaya lang hindi pa ma-share sa kanila dahil hindi pa sila nasa Panginoon ako na muna. Thank you. Hallelujah! Hallelujah! Napakabuti po ng ating Diyos. Siya po ang sumasagot ng mga mataimtim nating panalangin. Sinasagot po niya ang desire ng ating mga puso at pinapakita niya na siya po ay Diyos na makapangyarihan, na kaya niyang kumilos kahit napakalayo yung itinudulog mo sa panalangin, walang malayo sa Diyos. Amen. Lahat na aabot niya. Kaya ang papuri po ay sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan. Kasi po, ito po yung nais ng Lord na sa lahat po ng ginagawa niya sa ating mga buhay, atin pong ipahayag. Para po ito ay magsilbing kalakasan ng mga tao na nanghihina ng pananampalataya na mayroong Diyos na kumikilos, na kayang gumawa ng himala even sa kanilang mga buhay. Amen po. Kaya sa araw na ito, nais ko pong dalhin sa ating kalagitnaan ang mensahe na nais ng Diyos ay matatagpuan po natin sa Book of Daniel. Daniel chapter 1, basahin po natin. Buksan po natin ang ating Biblia. Ang sabi po sa Daniel chapter 1, beginning verse 1, nang ikatlong taon ng pamamahala ni Haring Joachim sa Juda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ni Yahweh na bihagin niya si Haring Joachim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kanyang Diyos-Diyosan sa Babylonia at inilagay sa silid na taguan ng kanyang kayamanan. Verse 3, iniutos ng hari kay Aspenas, pinuno ng kanyang mga tauhan na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilang angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay yung kabataan, walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng
karunungan upang maging karapat-dapat na lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tinuruan ng salitang Kaldeo. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito, sina Daniel, Ananias, Misael, Azarias na pawang kabilang sa lipinan ni Juda. Ang pangalan nila ay pinalitan ng pangalang Kaldeo. Si Daniel ay Belchazar, Sadrach si Ananias, Mesak si Misael, at Abednego si Azarias. Ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakanin yun. Niloob naman ng Diyos na siya ay makalugdan at pagbigyan nito. Ang Diyos po ang mapapurihan sa kanyang banal at makapangyarihang salita. Pwede po tayong pumikit, hingi po tayo ng gabay ng banal na Santong Espiritu, at ibukas po natin ang ating puso sa Diyos. Oh, hallelujah! Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, salamat po Diyos sa pribilehyo na sa araw na ito ay mapag-aralan namin ang iyong banal na salita. At alam namin, O Diyos, ang inyong mga salita, O Diyos, ito ay magbibigay sa amin ng lakas, ng kaalaman, ng pagpapala sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Kaya, O Diyos, sa tulong at gabay ng Banal na Santong Espiritu, ang araw na ito, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong salita, ang lahat ng mga makikinig, O God, ay magiging malakas, magiging matatag, mapagpapala, at anuman ang desire ng kanilang puso ay matutugunan ayon sa inyong salita. Salamat po, Diyos, pagpalain niyo ang inyong salita, pagpalain niyo ang inyong abang lingkod, not my weakness be seen, but your power, O God, your glory upon this place, in the mighty name of Jesus. O Diyos, salamat. Alam namin ang araw na ito ay lubos mo ng pinagpala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God! Sino po sa ating kalagitnaan ang familiar sa kwento po ni Daniel? Pag nabanggit natin ang Daniel, ano po yung maalala nyo? Daniel, the lion. Ang leon! Fasting! Ayan. So, yun po yung mga maalala natin. At ngayon, dito po ay dinala po tayo ng Diyos dito po sa chapter 1 na kung saan dito po mababasa natin sa chapter 1 ay kung papansinin niyo po ang verse 1, ang sabi po doon ay 3 taon ng pamamahala ni Haring Joachim sa Huda ng Israel ay nasakop ni Haring Nabucodonosor ang Israel. At ang sabi ng verse 2, tignan niyo po ang verse 2, pinabayaan ni Yahweh na bihagin niya si Haring Joachim at samsamin ang lahat ng kasangkapan sa templo ng Diyos. Ano pong nakasulat? Pinabayaan ni Yahweh na sakupin ni Nabucodonosor si Haring Joachim at samsamin ang mga laman ng templo at iniuwi ni Haring Nabucodonosor at itinago sa kanyang taguan ng kayamanan. Dito po ay, kung pag-aaralan niyo po itong chapter 1 ng Daniel, ang sabi po ng mga Bible scholar, si Daniel that time ay binatilyo. Sa palagay nyo kaya ilang taon? Kasi hindi po nabanggit yung kanyang actual age. Pero ayon po sa mga scholar, dahil ang binanggit dito ay kabataan, ang kabataan ay it will range
from 15 to 24. So sabi nila ng mga Bible scholar ay nasa 15 to 18. So batang-bata. Di ba mga kabataan? Batang-bata. So si Daniel ay buhat nung sinakop sila ng Babylonia, na batang-bata siya na napunta sa Babylonia, ay ang buong taon na nasakop sila ng Babylonia ay 70 years. So ibig sabihin, ang buhay po ni Daniel ay doon po siya nabuhay sa Babylonia, at sa kabila ng doon siya sa Babylonia nakatira, na kung saan salungat lahat sa kanyang pananampalataya. Pero si Daniel, mula sa kanyang pagkabata hanggang sa siya ay namatay, siya po ay naging tapat sa Diyos. Kaya nakaka-inspire ang buhay po ni Daniel. Nakaka-inspire po ang kanyang buhay. Kaya dito ko po nakita na napakahalaga na tayo, na mga tao, lalo na po tayo ng mga mananampalataya, mayroon po tayong naglalaan tayo ng oras na mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi po, darating ang panahon na kagaya ni Daniel, na ikaw ay mapadpad kung saan, at yung mga makakasalamuha mo ay hindi mo kapwa mananampalataya, ibang pamumuhay mayroon sila. Paano ka ngayon maninindigan kung wala kang salita ng Diyos na nakaimbak sa puso? At dito ko rin nakita sa mga anak natin, sa mga kabataan, gaano kahalaga ang magulang, tayong magulang, pangaralan natin ang ating mga anak. Na kapag sila'y nahiwalay sa atin, maalala nila yung mga itinuro natin. At sila ay tatayuan nila yung tama. Kasi ito yung sabi ni nanay. Ito yung sabi ni tatay. Di po ba? Hindi po yung sa panahon na ang mga anak natin ay haharap ng pagsubok, kung wala tayong naituro na mga magulang, anong aalalahanin nila? Di ba? Wake up call po ng Diyos sa ating lahat. Kaya alam niyo po ba na ang pagiging magulang, ito po ay isang responsibility na inihahanda natin ang ating mga anak na humarap sa hamon ng buhay na hindi po sila mapahamak. Kasi pagdating po ng panahon, sila na ang magdidesisyon. Hindi na po tayo. Base na lang po kung ano yung natutunan nila, at doon po magiging maayos ang kanilang mga buhay. Kaya po sa araw na ito, nais ko pong dalhin sa kalagitnaan natin ang title, Live to Honor God. Mabuhay, tayo po'y mabuhay upang parangalan lamang ang ating Diyos. Sino pong agree sa akin? Amen. Amen po? Live to honor God. Alam niyo po, pag sinabing to honor God, para parangalan ang Diyos, napakadaling magbigay ng parangal sa Diyos kung totoo okay. Pero, kung ikaw ay under pressure, maraming problema, marami kang kinakaharap, doon po tayo nahihirapan. Pero, ang nais po ng Diyos, anuman ang maranasan natin sa buhay, anumang pagsubok, anumang hirap ang maranasan natin, ang nais ng Diyos, maparangalan pa rin ang Diyos sa ating buhay. Amen po? Sapagkat anumang sitwasyon tayo mayroon, kasama po natin lagi ang Diyos. Kailanman hindi po niya tayo iniiwan. Kaya, dito po ang Book of Daniel, dito natin mababasa na ang istorya, ang book na ito ay mayroong pagsunod, pananampalataya, at mayroong katapangan, napakatapang po ni Daniel. Yung sinabi niyo na po kanina na ihinulog po siya sa kulungan ng leon para lamang makasunod sa Diyos.
Sa ating kalalakihan dyan, mayroon po ba dyan, pag sinabing huwag mong gawin ito, tapos ay kung gagawin mo, ay pag hindi ka sumunod, ihuhulog ka sa leon, kulungan ng leon, ano pong gagawin kaya ng ating mga kalalakihan dyan? Doon natitest ang ating pananampalataya, even ang ating mga kabataan, tayong lahat. Yung literal na leon na nakikita natin, na alam natin na malayo pa lang tayo ay ang bunganga na ng leon ay talagang nakabukas na upang tayo ay sakmalin. Diba? Na-imagine pa lang natin yon ay siguro ikaw at ako ay talaga namang napakatindi po ng testing na yon na mangyayari. Pero alam natin na kapag po tayo ay nais nating sumunod at alam nating hindi tayo pababayaan ng Diyos, ay tayo pa rin ay susunod anuman ang mangyari sa ating mga buhay. Amen po? Kaya, dito po sa verse 3, tingnan po natin ang ating Biblia, ay yung sinabi ko kanina na kinuha yung lahat po ng mga gamit, kasangkapan sa templo. Tingnan niyo po, ang Diyos, mahal na mahal niya ang Israel. Pinili niyang bayan. Itinatangi. Mahal na mahal. Ipinagmamalaki. Di po ba? Pero, hinayaan niya na sila'y sakupin at even ang templo niya, ang templo ng Diyos, ang kasangkapan ng templo, hinayaan ng Diyos na masamsam lahat. Dahil sa kasalanan po ng hari na itong si Haring Joachim nung time na yun. Kaya dito po may dalawang pong nais ipahiwatig ang Diyos dito sa atin. Na kung saan ito po ay ang Israel, liitin po natin, gawin po natin pamilya. Okay po, para maunawaan natin. Halimbawa, sa isang pamilya, nagkasala ang ama, ang consequences, halimbawa, nagkasala ang ama, ikaw ay chosen ng Lord, ikaw ay mananampalataya, tumalikod ka sa Diyos, di po ba may consequences? Diba? Ano pong nangyayari? Yung dating nananagana ka na, unti-unting nawawala. Pinahintulot yun ng Diyos. At sa kasalanan ng ama, nadamay ang buong pamilya. Nadamay ang buong pamilya. Kagaya po ni nagkasala si Haring Joachim, nadamay sina Daniel at lahat ng mga tao na nabihag sa Babylonia. Pero hindi ibig sabihin, kung ikaw ay anak, nagkasala ang iyong ama, hindi ibig sabihin na wala ka ng pag-asa. Na hindi mo na pwedeng ipagpatuloy ang iyong pananampalataya na ikaw ay muling ibabangon ng Diyos. Magpatuloy pa rin na maging matapat. Kaya sa buhay po natin, dito po natin makikita kung anong situation po natin mayroon ngayon. Marahil matanong natin sa ating sarili kung mayroon pong pagkakataon sa ating mga buhay na tayo po ay tumalikod sa Diyos. At mayroon ding ipinahintulot ang Diyos na nangyayari ngayon sa ating buhay. At ito'y pamamaraan ng Diyos na ikaw ay ibalik muli sa init ng iyong pananampalataya at pagkatapos nun, pagpapalain ka uli ng Lord. Kasi mas gugustuhin ng Diyos, mas pahahalagahan ng Diyos na ikaw ay ligtas. Matanggap mo ang kaligtasan kaysa nasa iyo ang lahat ng karangyaan. Mapapahamak naman ang kaisa-isa mong kaluluwa. Ayaw yun ng Diyos.
Kaya mas gugustuhin ng Diyos minsan sa atin, tayo ay nawawalan. Para malapit tayo sa Diyos. Lagi tayong tumatawag sa Diyos. Pero, kung naranasan po natin minsan yon na tayo'y tumalikod at nakabangon muli, huwag na tayo muling tumalikod. At tayo uli ay papayagan uli ng Lord na mawala uli ang lahat ng ating tinatangkilik. Di po ba? Sikuhin nga natin ang ating katabi. Narinig mo yon? Narinig natin yon. Amen po? Kasi po, mayroon po akong isang kakilala. Nangyari po ito, testimony po niya, lahat talaga nawala. Nawalan ng trabaho, ang relationship ng mag-asawa ay hindi na maayos. Pati ang pag-aaral ng mga bata ay hindi na maayos. At halos maghiwalay na sila. Umiiyak po siya sa akin. Ang sabi ko, isa lang ang dapat mong gawin. Manumbalik ka sa Diyos. At doon, nanumbalik siya sa Diyos. At nung nanumbalik siya sa Diyos ay hindi lang po nawalan ng trabaho, nanakawan pa ang bag niya, inisnatch pa inaayos lang yung bag niya, inisnatch pa yung bag niya. Lahat doon kinuha. At doon, sabi ko ay, manumbalik ka sa Lord. Nanumbalik po siya sa Lord. At unti-unti, ibinalik ng Lord ang trabaho, naging maayos ang pamilya, ang mga anak. At ngayon, kailangan lang paalalahanan dahil ngayon ay nanumbalik na uli yung pagpapala na binigay ng Diyos ay unti-unti nanlalamig na naman. Kasi kailangan nating i-maintain. Yung pagpunta po natin dito sa church ay napakahalaga. Sinong agree sa akin? Kami nga na nagtuturo dito. Kami nga na mga pastor ninyo. Ang pagpunta sa church para sa amin mahalaga. Kasi dito po natin nakakapaniig ang presensya ng Diyos at doon tayo ay lumalakas sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Kaya gawin po natin ang ating mga parte. Kaya dito po si Daniel, siya po ay hinarap niya ang consequences ng kasalanan po ng hari sa batang edad. At doon, nung time na yon, ang sabi po ng hari ay pipili ng mga tao, ng mga kabataan na maglilingkod doon sa palasyo. At doon, ang sabi po ng hari, ang pipiliin nila ay yung kabataan na walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan upang maging karapat-dapat sa lingkod sa palasyo. Doon. At mayroon pa pong isang sinabi niya dito ay galing sa royal family. Dito po, ibig sabihin, si Daniel, Meshach, Shadrach, and Abednego, galing po sila sa royal family. Kasi kasama po sila. Kaya, dito po, nakita natin, tingnan niyo po yung hatak ng mundo. Kasi po, itong Babylon at ang Israel, para siyang represents ng Diyos at ang evil. Ang mabuti at ang masama. At nung kuhanin na maglingkod ang mga kabataang ito, sina Daniel, ano pong ginawa sa kanila? Kailangang matuto ng lingwa, papalitan ng pangalan, diba? Nabasa po ninyo? Papalitan po nila ang kanilang mga pangalan. Si Daniel, ang ibig sabihin ng Daniel is God is my judge. Ngayon, pinalitan siya ng pangalan Belteshazzar. Ang ibig sabihin, protect the life of the king. Ang ibig sabihin. So even po yung si Meshach, Shadrach, and Abednego, pinalitan ang kanilang pangalan. At doon, sila po ay tuturuan ng 3 taon bago maglingkod at sila ay pakakainin ng karne
at paiinumin ng alak na mismong galing sa pagkain ng hari. At alam po ni Daniel na ang pagkain po ng mga Babylon, ang mga karne, ito po inihahain sa Diyos-Diyosan. Kaya si Daniel ay kung pwede, wala siyang magawa na yung pangalan niya ay hindi palitan kasi papatayin siya. Utos yun ng hari. Ang sino mang hindi sumunod sa utos ng hari ay pwedeng patayin. Pero dito po sa pagdating na po sa pagkain at ipapasok na sa kanyang buhay, aba dito na po. Dito na po. Hindi na po nag-agree si Daniel. Kaya tingnan niyo po, tayo po. Pag tayo po ay pumunta, halimbawa sa nakihalubilo sa mga tao na mga hindi mananampalataya at gusto nila gawin mo rin yung ginagawa nila, ano ang unang papasok sa inyong isipan? Kasi po si Daniel dito, para lang sana ang naging isipan niya, para hindi siya mapahamak. Sasabihin niya, kumbaga ay, para hindi siya mapahamak, susunod na lang. Pero hindi, mas pinahalagahan niya na siya po ay makasunod sa Diyos at makapagbigay ng karangalan sa Diyos sapagkat alam niya sa kanyang sarili, sa kanyang batang edad, sa kanyang pagsunod, hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya, sabi po dito, how can we live a life that honors God? Number one, honor the conviction of your heart. Igalang ang paninindigan ng iyong puso. Kung ang puso mo ay gustong sumunod, may conviction na gustong sumunod sa Diyos. Sino po dito yung minsan naglalaban ng isip at puso? Di ba? Sabi ng isip, mapapahamak ka. Huwag. Kainin mo na lang yan. Masarap pa. Di ba? Karne, galing. Kumbaga ay prepare pa ng hari, special. Sino po dito ang gustong pagkain special? Di ba? Feeling mo special ka? Imagine, napili sila para pakainin ng karne at painumin ng alak galing mismo sa hari. So, kung ang puso mo ay, dito ay walang pagkatakot, walang banal na pagkatakot sa Diyos, madaling gawin. Ibig sabihin, gagawin na ni Daniel yun, ng kanyang mga kaibigan. Pero, si Daniel, ang sabi po niya sa verse 8, ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya ipinikiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin yun. Nakiusap po siya doon sa tagapamahala na huwag silang pakainin ng karne at painumin ng alak. Kaya nakita niyo po dito, si Daniel, dahil sa ayaw niya na siya ay mapahamak espiritual, ayaw niya na magkaroon ng consequences, kasi alam niya na kapag siya'y nagkamali, may consequences. Sino po dito sa atin na nung panahon ng COVID, hindi po tayo nag-church. Tapos yung iba na hindi nagtatrabaho, kukunti ang sweldo. Sino po sa atin na kahit walang-wala na po tayo, itinabi po natin ang tithes natin? Kasi alam natin na yun ay para sa Diyos. Kahit walang-wala na tayo, ay
mayroong sobre, nilalagay natin sa sobre, ilang buwan na hindi tayo nag-church, nandoon yung tithes natin. Because we want to honor God sa panahon ng kawalan. Kaya, dito po, si Daniel, kailangan lang po, ay sabi po dito, make the decision to serve and honor God. Magkaroon ka ng pagpapasya sa buhay mo na maglingkod at mabigyan ng karangalan ang Diyos. Kasi po kung nagpasya ka sa sarili mo na, ako'y maglilingkod sa Diyos. Magkukumit ako sa Diyos. Ano man ang mangyari. Kung sinasabi ng puso mo na ito ay mali, huwag mong gawin. Ano man ang consequences nito, ay haharapin mo, alam mo na kasama mo ang Diyos. Kagaya po ng nangyari, example po sa nangyari kay Rem, sa former church. Siguro kung walang self-control, siguro walang LOH ngayon. Dahil sa harap-harapan, pinagbintangan siya na magnanakaw. Di ba kung kayo yun, kung tayo yun, pupunta tayo sa harapan. Hindi ko kinuha ang pera. I-depend mo ang sarili mo. Pero, binigyan ako ng Lord ng wisdom at kinausap ko si Reb. Sabi ko, pag pumunta ka sa unahan at sasabihin mo na hindi ikaw ang kumuha at may nag-react ng negative at hindi ka nakapag-control, baka makasuntok ka. Sinong masisira? Sarili mo. Kaya, much better, huwag ipagtanggol ang sarili, hayaan natin ang Diyos ang magtanggol sa atin. Amen po? Kasi, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Isipin ng lahat ng kung gustong isipin, pero ang Diyos, ang mga anak niya na naglilingkod ng tapat sa Kanya at gumagawa ng tama, ang Diyos ay nandyan lagi na gumagabay sa atin. Kaya nandyan ang favor. Kaya po, si Daniel ay naranasan po niya ang favor ng Lord sapagkat ang tagapanguna na utusan ng hari pumayag na huwag siyang bigyan ng karne at alak at ang ibigay na lang sa kanila ay gulay at tubig. Mga kalalakihan dyan, siguro mahirap mamili. Ano ang gusto mo? Karne at alak o gulay at tubig? Di ba? So, sa isipan pa lang, sa isipan pa lang, anong lakas ang maibibigay ng gulay? Di ba? At ilang taon silang ititrain? 3 taon. 3 taon. Kaya, dito po, si Daniel ay nagdesisyon po siya na siya ay maglingkod sa Diyos at siya ay sumunod sa Diyos at doon ang Diyos po ay kumilos at sa lahat po ng mga tao na kakausapin po ni Daniel ay matatagpuan na po niya ang favor. Hindi niyo po na minsan na-experience natin sa pagsunod po natin sa Diyos. Di po ba? Kaya yung katuruan po sa Lord's Prayer, di ba? Hingin natin ang pagkain natin sa bawat araw. Di ba? Halimbawa, may problema ka. Ang laki ng problema mo. Ngayon, ang Diyos, hindi naman niya ipapakita na kaagad ang solusyon nandyan na eh. Sinong nagka-problema dito na ang solusyon ay inilahad na ng Lord lahat-lahat? Di ba wala? Ikaw ay nandyan, araw-araw lumalakad ka at araw-araw parang may binubuksan ang Diyos na mga solusyon ng ating mga problema sa ating pagsunod. Yun po yung nangyari at naranasan po ni Daniel na kung saan ay siya po ay hindi po siya pumayag na kumain ng karne sapagkat
Sa Babylonia, ang karne ay inihahain po sa Diyos-Diyosan. Dinadasalan po ito at alam niya na hindi po ito worthy na kainin niya. Kasi po, ito po yung nakasulat, lahat daw po ng pagkain pwede nating kainin. Kapag ito'y ipinanalangin, ito'y nalinis na ng panalangin. Pero, may isang pero, kung alam mo na ang pagkain ito, inihain sa Diyos-Diyosan, huwag mo itong kakainin. Yun lang po ang kabilin-bilinan tungkol po sa pagkain. Kaya, yun po ang ano. And so, yun po kailangan natin honor the conviction of your heart. And number 2 is live by faith. Kailangan po tayo na mamuhay na nandyan lagi yung ating pananampalataya. Kaya sabi po ni Daniel, basahin po natin sa verse 10. Sabi po sa verse 10, ngunit sinabi niya kay Daniel, natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari na naglalaan ng pagkain at inumin ninyo kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa sa ibang mga kabataan na kasing edad ninyo. Tiyak na papupugutan niya ako ng ulo. Ito po yon si Apenas, na kung saan ay natatakot po siya. Sa verse 11, dahil dito lumapit si Daniel, bantay na pinagkatiwalaan niya Aspenas na mga lagi sa kanya at sa 3 niyang kaibigan, pakiusap niya, subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, ihambing ninyo kami sa mga kasing edad namin na pinapakain ninyo ng pagkain, bigay ng hari at gawin ninyo sa amin ang nararapat. Ito po yung pananampalataya. Sabi niya, hinamon niya, bigyan niyo kami ng 10 araw. Ang kainin lang namin gulay. Ang inumin lang ng namin tubig. And after 10 days, ihambing niyo kami sa kumakain ng karne at umiinom ng alak. At makikita ninyo ang difference. So, kung wala kang yung mataas na pananampalataya sa Diyos, sapagkat isipin mo pa lamang ang gulay at karne, ang epekto sa katawan, ay magkaiba. Di ba? Magkaiba. Gulay ng gulay at tubig. Anong lakas mayroon ka sa gulay ng gulay? Pero, ang pananampalataya ni Daniel, makasunod lamang lang siya sa Diyos, makapagbigay ng karangalan sa Diyos, na sa tingin niya sa kanyang mata, ang gulay ay walang lakas na maibibigay, pero ang hindi niya kayang gawin, ay kayang gawin ng Diyos. Kaya siyang bigyan ng lakas, kaya siyang bigyan ng kalusugan sa kanyang pananampalataya. Ito po ay kanyang ginawa at ito nga po ay nangyari. Kaya sa buhay natin ay minsan nakikita natin ang ating mga problema, napakahirap, at minsan ay nahirap tayong sumunod sa Diyos dahil sa mga pagsubok na ito na ating hinaharap. Matuto po tayong magdeklara. Mag-declare po tayo ng positibo. Kagaya po ng nangyari kay Sister Mona. Instead nagagastos ng malaking halaga at na-receive ang healing, hindi po gumastos ng malaking pera. Di po ba? Dahil nag-pray, nanalangin at doon kumilos ang Diyos. Ganon din po tayo. Ano-ano ba yung mga hinaharap nating problema? Tayo lang ang nakakaalam. Mag-declare po tayo. Kung problema natin ang anak natin, kung may bisyo o ano man, mag-declare po tayo. At pero, habang nagde-declare ka, ikaw ay sumusunod sa Diyos. Ikaw ay naglilingkod sa Diyos, nagiging matapat ka sa Diyos, may pananampalataya ka sa Diyos. Hindi po yung nagde-declare ka ng nagde-declare, pero wala kang ginagawa. Amen po? Kaya, doon po ay nakita natin kasi po, dito po ay sinabi niya, nag-declare siya, sabi niya, tignan mo after 10 days. Pero 10 days, kumain siya ng gulay at tubig.
Tayo kaya? Ang mga kalalakihan kaya dyan? Baka after 5 days, hahanapin na yung bantay at sasabihin, binabawi ko na, karne na ang ibigay nyo sa akin, ayaw ko na ng gulay. Kaya nakita po natin, ang pagsunod sa Diyos ay tinitingnan po ng Diyos ang ating pananampalataya sapagkat ang ating mga mata, sa ating mga nakikita at sa ating nararamdaman, minsan tayo po'y nililinlang. Bakit ko sinabing nililinlang? Kasi po pag in-entertain natin ang ating nararamdaman, ang ating paglakad sa ating pananampalataya, hindi po tayo makasunod. Kung iindahin natin ang sakit na nararamdaman, pag tayo nasaktan, ginawan ng masama, o anuman ang nawalan tayo ng trabaho, o anumang bagay ang nangyari sa atin, nagkaroon ng problema, at itong mga bagay na ito ay nagkaroon na po tayo, ito na po yung in-entertain po natin at dito na po tayo nag-dwell at hindi na po tayo sumunod sa Diyos. Ano pong mangyayari? Matatagalan po tayo sa sitwasyong ito. Hindi ito matatapos. Samantalang, kung ikaw ay magdesisyon na susunod sa Diyos, gaano man kahirap, kasama ng iyong pananampalataya, ang paghihirap na dinadanas mo, na hinaharap mo, ito ay tatapusin ng Diyos sa araw ng bukas at madaling panahon. At ikaw ay kanyang pagpapalain. Amen po, palakpakan mo natin ang Diyos. Kaya, ito po ay, si Daniel, siya po ay punong-puno ng pananampalataya kahit nandoon po siya sa lugar na kung saan sa Babylonia na lahat ay hindi makadiyos ang ginagawa, pero siya po ay sumunod pa rin sa kalooban ng Diyos. Kaya, ang totoo pong lingkod ng Diyos, ito po ay sumusunod kapag walang nakakakita. Sino po agree sa akin? At dito po, nalulugod ang Diyos kapag walang nakakakita. Yung puso mo lang ang nagdidikta. Sinasabi lang ng puso mo na, mali yan. Sabi ng kinukonvict ka ng Holy Spirit, anak, mali yan. Tapos, minsan ang utak mo nakikipaglaban sa puso mo at sasabihin ng utak mo ay pwede yan. Sasabihin naman ng puso mo, pag itinuloy mo yan, may consequences yan. At doon, kailangan mong mag-come up, magdesisyon. At doon, mo lahat kukuhanin ang lahat ng mga salita ng Diyos, mga pangaral, counseling, o lahat ng mga naranasan mo sa Diyos, ng mga nagdaan sa buhay mo kung paano ka tinulungan, tinugunan, pinagaling sa mga hinaharap mo sa panahong ito. Lahat yun, pag-ipon-ipunin mo nang sa ganun, ito'y magiging isang lakas mo na magdesisyon na anuman ang kakaharapin ko. Mahirap man ito, pero kasama ko ang Diyos, hindi ako pababayaan ng Diyos. At doon hahakbang ka, makikita mo. At doon, glory to God. Ako, hanggang ngayon, sabi ko nga, ang sarili ko, pinupuri ko ang Diyos sa buhay ni Rem. Kasi kung sa atin yun nangyari, tanungin ninyo ang inyong puso kung sa atin yung nangyari sa kanya. Napigilan kaya natin hindi pumunta sa unahan? Kaya, nasabihin na hindi tayo ang kumuha, palagay ko pupunta tayo. Pero marahil kung mayroon ding tao, kagaya ko na ginamit ng Diyos na nagsabi sa kanya, marahil siguro doon din magkakaroon din ng magdadalawang isip ka, kaya napakahalaga. Napakahalaga na mayroong isang godly man and woman of God na sa panahon na ikaw ay litong-lito, na ang kaaway isasakmalin ka na niya, na ikaw ay gusto kanyang ipariwara. Ngunit ang Diyos ay pinipigilan ka ng Banal na Santong Espiritu at ang magdidesisyon ikaw. Walang iba kundi ikaw.
Sabihin mo sa katabi mo, walang iba kundi ikaw. Tayo. Amen po. Tayo ang magdidesisyon. Kaya kung ano tayo ngayon, anong buhay tayo mayroon ngayon, dahil sa ito'y bunga ng ating mga desisyon. Amen po? Ito ay result lahat ng ating desisyon. Kung nakipaglaban tayo sa tama at napaayos ang buhay natin, glory to God. Pero kung ngayon dumadanas ka ng pagsubok ngayon dahil naging mahina ka sa decision making, ito ay ginigising tayo ng Lord para yung naliliko nating paglakad, ito ay muli nating idiretso para po sa kalooban ng Diyos at maparangalan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po? Kaya, yun po kailangan ang pananampalataya natin sa Diyos sa bawat araw ay kailangan laging nandyan. Huwag niyong hayaan na aandap-andap ang ating pananampalataya. Kaya sabi mo dito, why live by faith? Faith demonstrate your reliance on God. And faith invites the grace and presence of God in your life. Ito po yung napakasarap. Sabi niya, faith invites the grace and presence of God into your life. Kasi po ang pananampalataya, pag ikaw ay nag-pray, parang ini-invite mo yung presence ng Lord na kumilos sa'yo on that moment na kailangan mo ang himala, kailangan mo ng sagot, ikaw ay lumuhod, nag-pray, umiyak ka sa Diyos, at doon, through sa pananampalataya mo, nandiyan yung grace ng Lord, nandiyan yung presence niya. Mag-isa ka man, umiiyak ka, sapagkat nararanasan mo ang pagyakap ng Diyos. Dahil ikaw ay nananampalataya sa Kanya na may magagawa ang Diyos sa buhay mo. Doon kumikilos ang Diyos. That's why kailangan, lagi po tayong manalangin. And faith pleases God. And faith produce blessing. Dahil po, pag ikaw ay, sabi ko nga, nag-pray ka, tinugunan ng Lord ang iyong mga kahilingan, at doon, ang masaganang pagpapala ng Diyos ay ating mararanasan sa ating mga buhay. Kaya, si Daniel, siya po ay, hindi po siya kumain sa pagkain na gusto ng hari. Siya po ay tumanggi at sa kanyang pananampalataya, siya po ay nanalig at doon kumilos at gumawa ng miracle ang Diyos. Ang kanilang pangangatawan ay higit pa na malusog kaysa sa pangangatawan ng kumain ng karne at uminom ng alak. Samantalang sila, ang kinain lang nila ay gulay at tubig. Kaya nakita po natin, kahit gulay lang ang kinakain mo at doon at pagpapalain ka ng Diyos, kayang gumawa ng himala ang Diyos. Ano pa mayan, ano pa yung hinaharap mong yan, ang Diyos ang kikilos, sapagkat ang hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos na makapangyarihan. Amen po. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya, dito po ang number 3 ay, be a living testimony. Be a living testimony. Verse 17, ang sabi po sa verse 17, niloob ng Diyos na silang apat ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Ito po yung nagiging extraordinary ang mga men and women of God, sapagkat ang Diyos ay siya po yung nagkakaloob po ng regalo sa kanyang mga pinili at tinawag, sapagkat dito po sabi niya ay
Sapagkat ang sabi niya, niloob ng Diyos na silang apat ay matuto sa lahat ng uri ng kaalaman, at si Daniel ay binigyan ng binigyan ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Dito po, itong special na ibinigay ng Diyos kay Daniel ay mababasa po natin ito sa chapter 2 na kung saan si Haring Nebukadnezar ay nanaginip. At ang gusto ni Haring Nebukadnezar, ang kanyang panaginip ay sasabihin sa kanya at i-interpret ang kanyang panaginip. Sinong makakagawa nun? Halimbawa ako, nanaginip ako. Tinawag niya lahat ang mga tagapaglingkod na yung mga salamangkero, lahat tinawag niya. Ang gusto ng hari ay sabihin sa kanya ang kanyang panaginip pagkatapos i-interpret. Di ba ang kayang gawin ng tao ay sa tulong ng Diyos, marinig ang panaginip and then saka mo i-interpret. Pero ang gusto ng hari ay sabihin din niya kung anong napanaginipan ng hari. Ang tindi, ano? Ang tindi! Kaya, doon, assignment nyo ito, basahin nyo ang chapter 2. Dito talagang ma-amaze kayo. Ngayon, lahat ng mga salamangkero na mga tauhan ng hari, wala kahit isa na makagawa. Ang sabi nila, walang taong makakagawa niyan. So ano pong ginawa ng hari? Gumawa po siya naglagdag siya ng utos na silang lahat ay patayin kasi wala silang pakinabang. Grabe ano? Ngayon, yung utos na yon napapatayin kasama, maisasama si Daniel, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Kaya, ano pong ginawa ni Daniel at ni Meshach? Sila po'y nanalangin. Nanalangin po sila. Nag-pray po sila sa Lord. Ang hiningi po ni Daniel sa Lord, sabihin ng Diyos ang panaginip ng hari at magawa ni Daniel na may paliwanag ang panaginip ng hari. At ito'y niloob ng Diyos. Sinabi ng Diyos ang panaginip ng hari at na-interpret ni Daniel ang panaginip ng hari. At doon ay hindi napatay ang mga tao na kaligtas. Kaya nakita po natin ang testimony ni Daniel na kung saan ang Diyos ay kumikilos sa kanyang buhay, na mayroong Diyos na gumagawa ng himala, na kung saan na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos through sa buhay ni Daniel. Ito ay naipakita sa lugar ng Babylonia na mayroong Diyos na kumikilos sa buhay po ng mga mananampalataya. Kaya dito, nung after na po ng 3 years, sa chapter 1, after 3 years, sa palagay nyo kaya after 3 years, puro gulay ang kinain. Brother Marlon. Ayan. Mga kalalakihan dyan. 3 years kang kakain ng gulay. At tubig, iinom lang ng tubig. 3 taon. Paano mamimintain mga kabataan? Ayan. Mahilig kumain ng mga beef steak na karne, di ba? Pat, ayan, mga kalalakihan dyan. Even ang mga kababaihan. Dahil kayo'y nakatira sa Babylonia, wala kayong choice. After 3 years, kayo'y hahanap sa hari. At doon, ang sabi po ng Biblia, pagkaraan ng 3 taon, verse 18, taong itinagda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nabucodonosor. Isa-isa silang kinausap ng hari, ngunit nakita niyang nakahihigit si Daniel, si Ananias, si Misael, si Azarias, kaya sila ay napili ng hari upang maglingkod sa
palasyo. Sa lahat ng bagay na isinangguni sa kanila, nakita ng hari na higit na dihamak ang kaalaman nila kaysa sa mga salamangkero at inkantador ng kaharian. Ito po yung nakaka-amaze doon. Dito po sa Tagalog, iba po ang interpretation po ng verse 20. Tignan niyo po yung verse 20. Daniel chapter 1 verse 20 sa English. Tignan niyo po sa English. Rep, pagilagay po sa English. Ayan. Pakibasa po. And every matter of wisdom and understanding concerning which the king inquired of them, he found them how many times? 10 times! 10 times better than all the magicians and enchanters that were in all in his realms. So nakita po natin 10 times better. Imagine, yung lahat ng kumain ng karne ng 3 years at kumain ng gulay at uminom ng tubig ng 3 years, 10 times better. Amen po? Dahil sa pagsunod at pagbigay po ng papuri sa Diyos ay ang hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ng Diyos. Sumunod ka lang, sabihin mo sa katabi mo, sumunod ka lang. Ang lahat ng iyong hinaharap, kikilos ang Diyos. Amen po, palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya po, huwag po natin laging gamitin ang ating mga mata at ang ating logic. Kasi po, pag ginamit natin ang ating mata at ang logic natin, pag pinaghambing mo ang gulay at karne, talaga naman, walang maibibigay ang gulay. Pero, ang pinahahalagahan ng Diyos ay ang pagsunod. Ang magbigay ng karangalan sa Kanya. Na kapag nagbigay tayo ng karangalan sa Kanya, lahat ng pangangailangan natin, ipagkakaloob niya. Amen po? Yun yung himala ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po, si Daniel siya po ay God gave Daniel leadership and authority. Kaya po sa lugar ng Babylonia, kung babasahin niyo po ang Book of Daniel, ilang hari ang lumipas, nagpalit-palit, still nandun pa rin si Daniel. Diba? Nandun pa rin siya, kaya kung mababasa niyo yung chapter 6, kung hindi ako magkamali, pang-4 na yata na hari ang napalit doon sa chapter 6 yun. At ang sabi ng mga Bible scholar, yung time na yun, age, nasa 70s na siya doon. Nung ihinulog siya sa kulungan ng leon. Kaya, dahil sa pagsunod po ni Daniel, bago tayo mag-pray, kasi ito po yung nais ko na ilagay natin sa puso natin, maging inspiration po natin. Si Daniel na sa kanyang batang edad hanggang sa kanyang pagtanda, ganuman kahirap ang kanyang naranasan, siya po ay sumunod sa Diyos, magbigay ng papuri, parangal sa Diyos hanggang sa kanyang pagtanda. Nung siya ay matanda na, sumusunod na siya, iba-iba na yung hari, at doon ay itinataas ang kanyang ranking sa lugar ng Babylonia, at doon maraming mga tao sa kanyang paligid ang nainggit. Maraming nainggit. At mararanasan din po natin sa ating mga buhay. At doon, yung mga taong nainggit ay sila po yung mga gumawa ng dito pamamaraan para si Daniel ay mapahamak. At doon, nakita nila, kaisa-isa lang ang nakita nila kay Daniel na pwede nilang pasukin na kung saan si Daniel ay mapahamak. Ito ay prayer. At nagpalagda sila, sinunsunan nila ang hari, na maglagda ang hari, na ang luluhuran lang, mananalangin lang, walang ibang Diyos, kundi yung Diyos-Diyosan na tinatawagan ng Babylon. Pero si Daniel, umaga, tanghali, hapon, 3 beses sa isang araw, bubuksan ang bintana patungong Jerusalem, siya ay luluhod
mananalangin sa kabila ng nilagdaan ang pagbabawal na ito, ang nais pa rin niyang sundin ang Diyos pa rin. Alam na niya na siya itatapon sa kulungan ng leon. Ang sabi doon, pag may manalangin na sa ibang Diyos, itatapon sa kulungan ng leon, siya pa rin ay nanalangin sa tunay na Diyos. Nanalangin pa rin sa tunay na Diyos na makapangyarihan, na alam niya na yung mga Diyos-Diyosan nila mas makapangyarihan ng Diyos. Kaya doon, siya po ay ihinulog sa kulungan ng leon. At ang sabi po ng Biblia, ang leon ay pinatikom ng Diyos. Ang bibig ng leon, natulog si Daniel kasama ng leon. Glory to God. Talaga naman, kasama niya ang leon, ang himbing ng kanyang tulog. At ang hari, hindi makatulog ng gabing yun kasi inaalala niya ang kaibigan niyang si Daniel. Kasi wala siyang magawa. Kasi nga ang nalagdaan niya ay nalagdaan na niya batas na ito. At paggising niya ng umaga, pumunta siya sa kulungan. Ang sabi niya, Daniel, Daniel, iniligtas ka ba ng iyong Diyos? Kamahalan, nandito po ako. Iniligtas ako ng aking Diyos. Amen po? Amen. At doon, nung inalis po si Daniel sa kulungan ng leon, ang ginawa ng hari, ang lahat ng may kinalaman sa pagpapakulong kay Daniel. Dito po ako nalungkot. Dito po ako nalungkot. Isang nagkamali, kung ilan yung mga nagkamali na yun, ng mga punong sambahayan nila. Kasamang sambahayan nila, itinapon sa kulungan ng leon. Ang sabi po ng Biblia, hindi pa nakakalapat ang talagang ang leon ay pinagkaguluhan na silang kinain ng leon. Kaya nakita po natin, gaano man kahirap ang sinusuong natin. Tayo po ay lumakad ng may kabanalan. Huwag tayong matakot. Sapagkat kung ang Diyos ay kasama natin, sino ang laban sa atin? Ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya po, huwag po natin tignan, huwag po nating titigan ng titigan ang problema. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong titigan ng titigan ang problema. Titigan mo ang Diyos. Ang Diyos ay may magagawa sa iyong problema. Huwag mong problemahin ang problema. Amen po. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. So dito po tayo magtatapos. Sabi po sa Mateo chapter 5, verse 16. Sabi niya, let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Sa Tagalog, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Praise God. At gusto ko pong basahin, dito po ako mag-end. Gusto ko pong basahin yung sinabi po ng hari nung nakalabas na po si Daniel sa kulungan ng leon. Dito po, basahin po natin ang verse 26. Tingnan po natin, ito po yung sinabi ng hari. Iniutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay at maghahari magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya'y nagliligtas, gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. And verse 28, at si Daniel ay nanagana sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persia. Ito po. Ano man po ang maranasan natin sa ating pagsunod, ang kasaganaan sa dulo ng ating paglilingkod sa Diyos ng may katapatan
ang tremendous blessing ay idadaloy ng Diyos sa atin sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya, sa oras na ito, bago po tayo tumayo, ay saliksikin po natin ang ating mga puso. Sabi nga po ng ating pinag-aralan, live to honor God. Kung ano, sabi ko kanina, kung ano tayo ngayon, ito ay result kung anong desisyon na ginawa natin sa ating mga buhay. At kung tinatamasa natin ngayon ang pagpapala dahil sa ating pagsunod sa Diyos, glory to God, magpatuloy po tayo. At palagiing ang ating ilaw ay nakasindi at magliwanag. At ang ating testimony ay magsilbing inspirasyon sa maraming tao. At kung ang desisyon naman po natin, dahil natakot tayo anuman, at ang desisyon natin ay hindi tayo nakasunod sa kalooban ng Diyos, ito yung araw na nais ng Diyos na magdesisyon tayo. Huwag tayong matakot. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating hinaharap sapagkat ang Diyos ay kayang gumawa ng himala sa iyong buhay at sa iyong pamilya. Amen po. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah.